tayo po'y dadako sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. We continue on with our expository series on 1 Corinthians. Tayo ngayon ay nasa 1 Corinthians 4 at ang atin pong magiging sermon text will be 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 5. Ito po'y babasahin ko mula sa MBB translation. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Malinis ang aking budhi, subalit hindi yun katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. So ito po ang salita ng ating Panginoon. So nawa po tayo ay mapagpala ng mga salita na ito. So tayo po muna ay manalangin. At tayo po hihingi sa ating Panginoon ng Kanyang paggabay as we journey through the text. So let us pray. Aming pong dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oportunidad na muli mong ibinibigay sa amin in accordance to your graciousness na muli po kaming mabusog sa pamamagitan ng iyo pong mga salita na ito. Kami po ay humihiling na nawa sa pagkilos at patnubay po ng banal na Espiritu ay amin pong maunawaan ng tama, matanggap ng tama at maisabuhay ng tama ang mga bagay na nilalaman ng teksto na ito. Hinihiling ko po na sana ako po ay pag-ingatan mo sa anumang klase ng pagkakamali as I expound this text upang maiiwas ang iyong mga minamahal na tupa sa pagkakamali. Thus makinabang po ang bawat isa ng lubusan mula po sa iyong salitang nakahain ngayon sa aming harapan. Ganoon na rin, Panginoon, ako man po ang magpapahayag ng mga bagay na ito. Patuloy mo pong ipaalala sa akin na ako man ay nangangailangan ng mga bagay na mapupulot namin mula po sa mga talata na ito. Iiwas mo po kami sa kahit anong kaabalahan ng diwa. Tulungan mo po kami na tunay kang tingnan sa pamamagitan ng mga salita na ito. Tanggapin namin ito ng may kagalakan at kapayapaan sa aming puso. Forgive us our sins. Lead us away from any distractions or temptations as we journey through the text po. At nawa po, ang iyong banal na Espiritu ay kumilos at gamitin ang iyong pong salita upang ipakita sa amin ang dakila mong kalooban. Marami pong salamat o aming Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tayo po ay muling nagpapatuloy sa ating journey in 1 Corinthians at atin din pong minarapat na isama sa atin pong mga talataan ngayon yung atin pong nakaraang dalawang talata as we have started 1 Corinthians chapter 4. Ito ay sa kadahilanan na ang mga talatang ito na ating titingnan ngayon, particularly verses 3 to 5, is still connected, directly connected to what we have expounded last time. Akin lang pong inisip na ito ay sa halip ipangaral ng isang bugsuan na kaagad na hatiin sa dalawang bahagi nang dahil sa limitadong oras na mayroon tayo sa ating ginagawang pagsamba. And it also is to ensure na ating talagang mapupulot at ating talagang, kumbaga, mabibigyang pansin ang mga bagay na nilalaman ng bawat talata na ating tinitingnan ngayon. Noong nakaraan, we have started in 1 Corinthians 4, 1 at 2, na kung saan itong mga bagay na sinasabi ni Apostol Pablo ay kanyang sinasabi bilang patuloy na pagsasaway sa ginagawang pagkakabahabahagi ng mga taga-Korinto nang dahil sa kanilang maling o mali sa lugar na pagtangkilik sa kanilang mga pinuno. Ang ginagawa muli as a review ng mga taga-Korinto na kanilang parameter upang sila ay tumangkilik at tumanggi sa pagiging lehitimo ng iba nilang pinuno sa kanilang paglilingkod ay kung gaano sila kahusay sa kanilang pamantayan, sa kanilang pananaw, sa kanilang paningin, at kung sino ang mas may impact sa kanila o mas may nagawa sa kanila nang dahil sa ito para sa kanila ang kanilang itinuturing na dapat nilang tanawin for them to reject and to accept a leader, a preacher in the church. Hindi lamang eloquence ang kanila nagiging basihan but as a review, yung iba nga ay nagbabaha-bahagi sa kanilang mga pinuno ng dahil
Sila daw, ito daw pinuno na ito ang nagbautismo sa kanila, ito daw pinunong ito ang may nagawang ganito para sa kanila, at itong iba ay walang nagawa para sa kanila, regardless of the fact na ang tatlo sa mga pinunong nabanggit na nagiging pinagkakabahabahaginan ng mga mananampalataya sa Korinto are all known and have proven themselves to be faithful ministers of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, nang dahil sa mga bagay na ito, picking up doon sa sinabi ni Paul in 1 Corinthians 3, doon sa mga huling bahagi, na hindi dapat nila ginagawa iyon sapagkat ang bawat mga ngaral at pinuno sa iglesia na nagsisikap maging matapat sa kanilang paglilingkod ay mga regalo ng Panginoong Hesukristo para sa ikalalago, ikatitibay at kapagkakaisa ng mga mananampalataya sa anumang lokal na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ni Apostol Pablo in those verses na kaming lahat, si Pedro man, si Apollos man, o ako man, ika ni Apostol Pablo, ay sa inyo. Si Kristo ang nagbigay sa amin sa inyo, at si Kristo ay ang may-ari at ang ulo ng iglesia, at itong si Kristo ay mula sa ating Diyos Ama, mula sa ating Diyos. In other words, we shall not be boasting in man, dividing over how talented people are in the church. Sa halip, we should be looking into God, which is the one who unifies the church through those men, sa pamamagitan ng mga lingkod na iyon. Kaya nga, dahil roon, minarapat ni Pablo na ipaalala at sawayin ng mga taga-Korinto na sabihin na dapat nilang ituring, o sabi ng MBB translation, dapat ninyong kilalanin na kami, hindi lang si Apollos, hindi lang si Pedro, hindi lang si Pablo, pero lahat ng lingkod ng Panginoon, dapat silang kilalanin na lingkod ni Kristo, legitimate ones, at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Na pinapaalala niya na ang parameter for this to happen ay ang katiwala ay kailangang matagpuan, o sabi ng ating translation ngayon, maging tapat sa kanyang Panginoon. They are striving, despite the fact that they remain imperfect, they are striving to be faithful sa kanilang panunungkulan, sa kanilang paggawa ng mga mandato nila sa iglesia, in the way they're managing the church, in preaching the word, in living out the word that they are preaching about. Pero, kung ating titingnan mabuti, ang mga bagay na ito, pag may tinatawag tayong rejection of a legitimate ministry, lagi na nagkakaroon ng mga tao ng kanya-kanyang bias na opinyon, ng kanya-kanyang opinyon na pangsarili, personal, not objective, but subjective opinions and judgment towards the people or the men, yung mga lingkod na kanilang tinatangkilik, and in so doing, meron din silang biased and wrong opinions or personal and subjective opinions towards the people that they reject as legitimate servants of the Lord Jesus Christ. At dahil riyan, ipinagpapatuloy natin yung narrative ni Paul from verses 3 to verse 5. Bagamat binasa natin yung verses 1 to 5, ang magiging focal point natin o main focus for today would be verses 3 to 5. Maganda na basahin din yung 1 at 2 for us to stick to the context, kung ano yung konteksto ng mga talata na ating binabalak tingnan sa mga oras na ito. Ngayon, ano ba ang nangyayari? Ang nangyayari, upang makuha natin kung ano yung talagang nilalaman ng mga talata natin ngayon, ay may mga tao, hindi lamang natin tiyak kung ilan ang bilang, doon sa iglesia ng Korinto, na kung saan sila talaga ay may madiing pagtanggi sa pagiging lehitimo na katiwala ni Pablo ng mga hiwaga ng Diyos. It is a biased thing to do because they have somebody else that they espouse. Maaring mga ito ay kabilang sa kampo na nagbabahabahagi ng dahil sa ang kanilang tinitingnan ng husto ay si Apollos. At maaari din na ilan sa kanila ay kabilang sa kampo na kung saan ang tinitingnan ng husto ay si Pedro. But regardless of who those people are, there are numerous people without necessarily knowing the exact number na mga mananampalataya, and these are legitimate believers. Ito ay mga tunay ding mananampalataya na kung saan ay kanila talagang nire-reject ng madiin, na si Pablo hindi tunay na lingkod ni Kristo, na si Pablo hindi dapat katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Sa madaling salita, ang kanilang paratang kay Pablo ay siya isang huwad na lingkod ng ating Panginoon. Thus, we have verses 3 to 5
na si Apostol Pablo ay nagsasalita sa pamamagitan ng panulat upang patuloy na itama ang mga tao na gumagawa nito. Dahil nga dapat i-address immediately, with urgency, ang nangyayaring pagkakabahabahagi ng mga tao sa iglesia ng Korinto. Kung matatandaan natin nung nakaraan, inumpisahan na ni Pablo na sabihin na ang lingkod ng Diyos ay itinuturing na pinagkatiwalaan. They have been entrusted. Sa madaling salita, itong mga ito ay nag-ooperate at inilagay sa kanilang katungkulan nang dahil sa malaya at mapagbiyaya na biyaya ng ating Panginoon. At isa doon, dapat nilang tingnan kung sila ay lehitimo, kung sila ay mga may katapatan sa kanilang paglilingkod. Kaya nga ang lingkod ng Diyos, sa isa sa mga punto natin nakaraan, ay naasahang may katapatan. But the damage had been done already. At kailangan i-address ni Paul yung damage na yon. Nang dahil sa nangyayari ng pagkakabahabahagi na ito, may mga lumabas na hindi mga magagandang mga salitain patungkol sa legitimacy ng ating Apostol Pablo pagdating sa kanyang opisina, sa kanyang mga pagkilos, sa kanyang mga pangangaral, sa kanyang paglilingkod. And it damages the reputation of the Apostle Paul kahit wala naman talaga na katotohanan yung mga paratang na iyon laban sa kanya. Ngunit, sa nangyaring ito, ang ating apostol na si Pablo ay nanatili na matibay sa kabila ng nangyayaring hindi makatarungan ng mga paratang laban sa kanya ng mga mananampalataya o ilan sa mga mananampalataya sa iglesia ng Korinto. At ang kanyang naging pagtugon sa kanilang mga walang kabuluhan at di makatarungang mga paratang ay ito. Verse 3, walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. The Apostle Paul completely disregarded the unjust judgment and accusations towards him by these people na bagamat sila ay mga mananampalataya, ngunit mayroon pa rin paghawak sa mga pamantayan ng tao sa kanilang pagbibigay ng konklusyon sa kung ano man ang kanilang nakikita. Mayroon silang mga standards na ayon sa mga karunungan ng tao na kanilang pinangahawakan despite being a believer, kaya sila nauwi sa ganitong klase ng pagkakabahabahagi. Thus, dalawang bagay ang nangyari. Nagkaroon ng masyadong mataas na pagtingin na hindi naman dapat para sa mga tinatangkilik nilang pinuno at nagkaroon ng mga paninirang puri para naman sa mga hindi nila tinatangkilik na pinuno. Isa rin ito sa mga makikita natin na biblikal o tamang biblikal na pagtugon towards unjust judgment to anyone. Ang kanilang dapat o ang ating dapat na gawin sa mga ganitong klaseng sitwasyon is to completely disregard their false opinions and their misplaced judgment. Hindi dapat tayo magkaroon ng kahit anumang parang apektado tayo sapagkat ang mahalaga sa lahat ay ang manatiling matapat sa paglilingkod, paano man i-perceive ng mga tao sa paligid, maging ng ating kapwa mananampalataya ang kanilang ginagawa. At dito rin natin makikita that those who are in the ministry, para din sa mga naghahangad na magkaroon ng ministeryo balang araw at maging office bearers balang araw, they are always prone to scrutiny and many times unjust ones. Hindi natin sinasabing perpekto ang mga taong ito at mayroon din naman minsan ng mga lehitimo na mga tamang kritisismo para sa kanila dahil sila man ay nagkakamali din. Ito'y sinabi rin ni Apostol Pablo na bagamat malinis ang kanyang budhi in verse 4, subalit hindi yun katibayan na ako'y walang kasalanan. It doesn't mean na siya hindi na nagkakasala, pero ang mga paratang laban sa kanya na hindi tama, yung mga bagay na iyon ay hindi siya nagpapa-apekto dahil malinis ang kanyang budhi, bagamat hindi niya sinasabi na siya hindi na nagkakasala. They are still prone to imperfections and to messing up, but ang point dito ni Apostol Pablo is to say na
walang katotohanan ang mga paratang ninyong iyan sa akin na ako'y hindi lehitimong apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit hindi yon katibayan na ako'y hindi na nagkakamali, hindi na nagkukulang, o hindi na nagkakasala. Pero itong verses 3 to 5 na ito, dito natin makikita at dito mabibigyang tibay yung sinabi ni Apostol Pablo na ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Kasi ang challenge ng pagiging faithful is not during times of convenience, but when he is challenged even in the middle of faithful service. Mahirap maging tapat o manatiling tapat kapag ka ikaw ay sinasalungat, lalo't higit pa ng mga kapwa mo mananampalataya na iyong pinaglilingkuran, na sinisikap na mapaglingkuran ng may katapatan, ng nagdedepende sa biyaya ng ating Panginoon. And these things may happen at any church. Nang dahil sa ang bawat tao sa iglesia ay nananatiling mga tao na kung saan mayroon pa rin nananatiling kasalanan na dapat pa rin patuloy na malinis mula sa ating lahat. No one is exempted. That's why we have to look at these texts upang tayo ay mababalaan ng maaga, thus preventing ourselves to fall into something like this that may destroy the church of our Lord Jesus Christ. Pero kung mayroon man tayong dapat tingnan dito, ikaw man ay office bearer o hindi, because I believe ito ay may extended application para sa lahat. Bagamat ang immediate nitong aplikasyon ay para sa mga nasa ministeryo o mga nasa opisina, but hindi ito dapat para sa kanila lamang pagdating sa aplikasyon. Ito ay para sa ating lahat. Para sa mga tao na kung saan sa iglesia ay mayroong kasalukuyang panunungkulan, may kasalukuyang ministeryo, ito man ay may kinalaman sa ministeryo ng salita ng Diyos, ito man ay may kinalaman sa iba't ibang pisikal na ministeryo sa iglesia. But regardless of what it may be, it has an application for every single one of us. At ang pinaka-challenge dito ay sa kabila ng oposisyon, sa kabila ng pagsalungat, o mga maling mga paratang o opinyon ng mga tao, maging ng ating kapatid sa pananampalataya, laban sa mga nagsisikap at malilinis ang budhi na naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay kailangan pa rin na matagpuan na tapat. Kaya maganda yung sinabi ni Apostol Pablo na walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo. This is not the Apostle Paul saying that your opinion does not matter to me. Hindi naman din yun yung prinsipyo, dahil ang mga kapwa natin mananampalataya, tayo ay dapat minsan sa tamang paraan, sa tamang motibo, sa tamang panahon ay nagkakaroon, we are calling each other out properly. Para tayo ay, kumbaga matauhan, there are things na blindsided tayo. And oftentimes, tayo rin ay nadideceive. We are not having proper estimation of ourselves. Kaya nga sinabi dito ni Apostol Pablo, hindi lamang sa I disregard na ako'y hatulan ninyo o limang hukuman ng tao, ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Dahil ito ay pagkilala ni Pablo na maging siya is prone to what? To wrong judgment and to wrong estimation of himself and of others in so doing. So, hindi to completely disregarding kung ano man ang kritisismo o opinyon ng ibang kapwa mananampalataya sa atin kung tayo ang nagiging direksyon ng kanilang mga opinyon o kaya naman ng mga kritisismo. Pero ito ay panawagan ni Pablo na gawin ito ng maayos, gawin ito ng tama, gawin ito ng makatarungan. Kaya nung sinabi ni Pablo na walang anuman sa akin, this is something na admirable for him. It's not that he's completely dismissing, though he is dismissing dahil ito naman ay walang katuturan. Pero magandang itanong, bakit niya dinidismiss? Alam niyo, ang isang hindi makatarungang paghatol sa atin, kapag atin itong talagang binigyan ng hustong pansin, tayo ay maaaring mauwi sa paghihiganti at paghihimagsik. At isa sa mga bagay na talagang maliwanag na sinabi sa atin ng ating Panginoon sa kanyang salita, ay hindi dapat tayo maging tao na mga mapaghiganti, mapagpatol o mapagbawi. It is best to disregard, no matter how painful it may be, unjust opinions and judgment,
so as to remain faithful. To not be vengeful is an act of being faithful to the one who said, vengeance is upon me. At ito ay napakahalagang bagay. Mas maigi pa na manahimik na lamang at magpatuloy sa nagawin kung ano man ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, kagaya ng ginawa ni Apostol Pablo, kaysa tayo ay mapuspos ng kapaitan sa ating puso at mauwi tayo na ating saktan pabalik ang mga taong ipinagtiwala sa atin ng Diyos na ating pagsilbihan at paglingkuran at pangalagaan. It is hard to take care of people who have unjust judgment towards you, but it should be done regardless because that is how to be faithful to Christ. Sa ganoong paraan, tayo ay nananatiling tapat sa ating haring pastol na walang ibang naging sa atin kundi rin ang maging tapat. Ganoon din naman talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng mga hindi magagandang naging mga karanasan niya, maging sa kanyang mga sariling apostol, kung babalikan natin yung mga gospel accounts, there are numerous things na hindi magandang naging karanasan ng ating Panginoon. Hindi lamang sa mga hindi mananampalataya, ngunit maging sa kanyang mga apostol. But He kept serving them. He kept taking care of them. He kept being faithful to what was promised. Na hindi niya itataboy ang mga ito, sa halip naroon pa rin ang kanyang mapagdisiplinang pangangalaga at pagtatyaga sa Kanya. This is what faithfulness really is for those who are serving for the cause of Christ. Kaya nga mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang katapatan ng lingkod ay dapat manatili, maging sa maling paghatol ng mga tao sa paligid. Nais ko pong ulitin, ang katapatan ng lingkod ay dapat na manatili, maging sa maling paghatol ng mga tao sa paligid. At upang malaman natin kung paano tumugon sa mga panahon na kung saan ay makakaranas tayo ng mga maling paghatol, ito man ay sa mga hindi mananampalataya o mga kapwa natin mananampalataya, dalawang bagay ang makikita nating aral mula sa naging pagtugon ni Apostol Pablo at mula sa mga salita na kanyang binitawan dito sa kasulatan na ito upang ito ay maisagawa ng tama. Dalawang paalala, dalawang prinsipyo ang dapat nating panghawakan. Una, ang Panginoon ang maghahatol. Ang Panginoon ang maghahatol. At ang ikalawa, may panahon ang paghahatol. May panahon ang paghahatol. Talakayin natin yung una, ang Panginoon ang maghahatol. Noon, matapos sabihin ni Pablo yung mga sinabi niya, na walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao, ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Saying na the Apostle Paul was not being self-serving during this time dahil hindi lang niya sinabi na walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Dahil nga ang pamantayan, bagamat mga mananampalatayang lehitimo ang mga sinasaway niya dito, ay ang kanilang nagiging pamantayan ay karunungan pa rin ng tao sa halip na ang kasulatan ng Diyos. It is also going to be said by the Apostle Paul sa verse 6 na ating i-expound next week na sa pamamagitan nito aming ipinahayag o itinuro sa inyo kung ano ang ibig sabihin na huwag lalampas kung ano ang nasusulat. Sa main context noon kasi lumalampas ako ano ang nasusulat sa kasulatan ng mga ito dahil ang kanilang nagiging pamantayan sa kanilang paghatol ay mga naaayon sa hukuman ng tao. At dahil nga prone tayo lahat sa misestimation in our judgment, sinabi niya, this is not a self-serving thing to say. Hindi lamang kayo ang ina-address ko, nais kong aminin sa inyo, ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. It's because I could be wrong in my judgment too. Sinabi ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito, makatapos, malinis ang aking budhi. Sinasabi ni Apostol Pablo, ako ay hindi guilty sa inyong mga paratang, subalit hindi yung katibayan na ako'y walang kasalanan, but it doesn't mean I'm sinless. Then sinabi niya ito, ang Panginoon ang humahatol sa akin. Mahalaga na ating kilalanin kung sino ang may karapatan na humatol, kung sino ang nasa lugar ng tamang paghatol,
kung sino ang hindi magkakamali sa kanyang paghatol. At eventually, titingnan natin kung bakit niya sinabi ito. Ang Panginoon ang siyang maghahatol. Ngayon, para mabalansin natin ito, hindi natin to pwedeng gamitin as an excuse na tayo ay magiging careless at ating ipamumuhay ang mga bagay na hindi naayon sa kasulatan. Tayo ay wala na lang pakundangan kung tayo ay magkaroon ng mga kasalanan sa harap ng ating mga kasamahan o maging sa ating mga personal o mga pribado na oras. Tapos sasabihin natin, ay wag mo akong sawayin. Kahit malinaw naman na tayo ay mali, sasabihin natin itong mga pangungusap na ito. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Only God can judge me. Yun ay maling paggamit ng mga pangungusap na ito na nakalagay sa ating teksto. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, and I would argue, ginagamit niya sa maayos at sa tamang paraan ang mga pangungusap na ito, ang Panginoon ang humahatol sa akin, dahil rito. Ang nagiging maling opinyon, maling paratang, maling panghuhusga at paghahatol ng mga taga-Korinto ay mga espekulasyon, mga assumption na wala namang manifested objective evidence. Kanilang kine-question ang pagiging lehitimong lingkod ni Pablo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Pero dahil wala silang masabi, kung tutuusin, sa nagiging pagkilos at pangangaral ni Pablo, ang kanilang nagiging target ay kung ano ang motibo ni Pablo. Kine-question nila, hindi. Sabihin natin yan, nangangaral kay Kristo, ipinasya niyang walang ipahayag at ipaalam sa atin nung siya'y unang dumating malibang si Kristo Jesus at siya na napako sa krus. Pero ang kanilang nagiging usap-usapan ay, pero kine-question ko, duda ako sa motibo niyan, sa intensyon niyan. Kaya nga ang sabi ni Pablo, malinis ang aking budhi. It is his conscience that's being attacked. It is his motives that's being attacked. Kaya niya ginamit yung mga katagang ang Panginoon ang humahatol sa akin sapagkat may dalawang bagay na dapat nating tingnan. Kung saan una, ang mga tao maging ang mga mananampalataya at kahit sinong tao sa daigdig ay walang kapasidad tingnan ang puso ng kahit sino. At pangalawa, ang Panginoon lamang ang may kakayahan na makakita at tumingin sa nilalaman ng puso at hangarin ng bawat isa. So to come up with false judgments against somebody or a brethren, nasa ministerial office man yan o wala, na ayon lamang sa mga haka-haka, hinala, ang isa marahil ay naglilingkod at mukhang siya ay naglilingkod ng tapat. Huwag na nating pakialaman ng kanyang motibo dahil hindi natin makikita. Kung sino mang makakakita niya ng Panginoon lamang at ang Panginoon ang bahalang humatol sa kanya. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang pangungusap ng verse 5, siya ang maglalantad ng mga bagay na na ngayoy natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Bakit? Dahil ang Panginoon lamang ang may kakayahan noon. Kung ano man ang ating motibo ngayon sa ating paglilingkod, maaaring sa panlabas ay nakikita tayong matapat, wag na nating galawin kung ano man o paghinalaan, kung ano man ang motibo ng bawat isa. That is to say, kapag ginawa natin ngayon, pinapahayag natin direkta sa Panginoon na tayo ay may kakayahang natatangi lamang naman talaga sa Kanya. And I'm not saying this na ibig sabihin nito na lahat ng motibo ay malinis sa mukhang matapat na paglilingkod. Laging mayroon pa rin na mga maling motibo maging sa mga nakikitaan ng parang matapat na paglilingkod. But the thing is, we do not operate based upon what we're not capable of. Hindi tayo dapat gumalaw ng ayon sa mga bagay na wala tayo nakakayahan. At the fact na wala tayong kakayahan na tingnan ng puso ng bawat isa, let's leave it up to God.
hayaan na natin sa Panginoon pag mga bagay. Ibang usapan kapag mayroon tayong malinaw na katibayan. May ebidensya tayong mapangahawakan, physical na ebidensya, objektibo at non-biased na ebidensya. Kung may photograph, kunwari, may witnesses. Pero I don't think there could be any witness or photograph or even screenshot of one's heart. Kahit ang x-ray o 2D echo, hindi kayang gawin yon. Na makita kung ano ang motibo o intensyon ng isang tao, ng isang lingkod. Kaya nga sa mga ganitong klaseng pagkakataon, na sa mga panahon ngayon ay tayo ay may mga haka-haka, tapos ayaw kong makinig dyan dahil kahit yan ay maayos mangaral, duda ako sa mga motibo niyan. Ngayon, unless proclaimed by the person accused himself, then we should not arrive at any conclusion. Ang problema sa ating mga tao, we are so quick, napakabilis natin to arrive at conclusions kahit wala naman tayo na mga pisikal at malilinaw na katibayan. And in so doing, hindi na natin napapansin na nasisira na pala natin ang reputasyon ng isang tao nang wala pa naman talaga na matibay na ebidensya. Sinabi ito ng isa sa mga noon ay, anong pangalan nito? Yung gumanap na yung gumanap na bida sa Pirates of the Caribbean nung siya may mga proceeding siya noon sa korte. Ang sabi niya, kakaiba na ang justice system ngayon ng mga tao. Dati innocent until proven guilty, pero ngayon guilty until proven innocent. At ganoon ang kalimitan ng mga tao. They conclude that someone is guilty kahit wala pa silang matibay na katibayan, and only the thing that they have, or the only thing that they have, are speculations and assumptions. Nagiging telepath or psychic bigla kahit wala namang ganoong abilidad. Nagiging omniscient bigla or all-seeing eye kahit ang Diyos lamang ang may ganoon na abilidad. It is best to keep silent rather than to say anything if we only have speculation to hold on to. O mayroon lang tayo ay spekulasyon o mga assumption. Lagi nating tandaan ng Panginoon na maghahatol pagdating sa mga ganitong klase ng issue nang dahil sa siya lamang ang may kapasidad na makita ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. In Isaiah 33:22, sabi rito, sapagkat si Yahweh ang ating hukom, siya ang mamamahala at siya rin ang haring magliligtas sa atin. Siya ang hukom. 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. This is not to say na salvation is by way of works, pero ang kausap dito ni Pablo ay mga mananampalataya pa rin ng mga taga-Korinto na kung saan ay pagdating sa reward na tatanggapin ng bawat isa, pagdating sa huling paghatol sa pagharap natin sa hukuman ni Kristo, it will based upon the purity of our service to Him. Dahil Jeremiah 17:10, hindi lamang si Yahweh tumitingin sa kung ano ang ginagawa, ang tinitingnan niya ay ang motibo at puso ng gumagawa. Jeremiah 17:10, na kung si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao, ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ngayon, bilang paglilinaw, does it mean that we cannot judge each other? Hindi rin. Kailangan nating balansehin. There's a sense that we can judge, but we have to judge rightly. At paano yon? Unless we have manifested objective evidence, then that's the only time to arrive at conclusions.
We ought not to be so quick to arrive at conclusions if we don't have manifested objective evidence. Sapagkat kung ang mayroon lamang tayo biases, speculations, or assumptions, then arriving at conclusions should be left to the one who can see what we cannot. At yun ay ang ating Panginoong Diyos. He is the ultimate judge and the one who has perfect judgment, for He can see what we cannot. Yun ang isa sa mga bagay na naging pagtugon ni Pablo na kanyang hinit na several birds with one stone without being self-serving but being an enlightening means para sa mga mananampalataya na ito. We have this thinking na somehow, and I don't mean everyone, but may mga Kristiyano ang thinking ay hindi na sila maaaring mahulog sa mga ganitong klase ng maling paghahatol. But the fact that it is being addressed to believers, we should all be warned. Ayaw nating itong gawin sa isa't isa. At hindi natin dapat itong gawin sa isa't isa. Now, if one be doubtful, then investigate. But if we have is speculation, they never arrive at any conclusions. Pero kasabay nito, anong nangyayari? Kanilang ina-assume ang isang bagay na ang Diyos lamang ang makagagawa, at yun ay ang malinis na tingnan o malinaw na makita, ang budhi, ang motibo, ang mga hangarin, at ang mga pribadong pagkilos ni Apostol Pablo. Ginagawa na nila ito ngayon dahil sila ay somehow ina-assume ang kakayahan ng Panginoon na wala naman sila. Pero kaya, nang dahil sa bagay na ito, kaya sinabi din ni Pablo yung isa pang mga bagay na makukuha natin sa teksto. Hindi lamang ang Panginoon ang maghahatol, pero may panahon ang paghahatol. At yun yung makikita natin sa mga sunod na talata na meron tayo ngayon. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa beginning ng verse 5 in the first sentence, kaya huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Ngayon, isa sa mga bagay na kailangan nating obserbahan o pansinin, kaya rin natutokso tayo, maging mga mananampalataya, to arrive at conclusions, kahit spekulasyon pa lang ang meron tayo or assumption, ay dahil hindi tayo makapaghintay kung ano ba talaga. So, nangyayari, we come up with a conclusion that we prefer, even if we don't have valid or objective evidences. Kaya sinasabi ito ni Pablo dahil may ganoon pa rin tayong tendency. Anong sabi niya? Huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Hindi lamang sa ang Panginoon ang maghahatol ng mga motibo na meron ng bawat isa sa kasalukuyan, pero darating ang panahon kung kailan niya ito ilalantad, kung kailan niya ito hahatulan. So we do best to wait for that day, for that time. At doon lamang tayo may karapatan to arrive at conclusions dahil alam natin na magiging tama ang konklusyon dahil ang maghahayag, sabi rito sa huling bahagi o sa ikalawang bahagi o ikalawang pangungusap ng verse 5, siya ang maglalantad. So dahil siya lang ang may alam, pero may pangako din na kanya itong ilalantad sa panahon ng paghuhukom. Kaya kayong humatol nang wala pa sa panahon, anong sabi? Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Yun ang panahon na kung saan ay ang mga lihim na nasa kadiliman at ang mga lihim na hangarin ng bawat isa ngayon sa kanilang ginagawa ay ilalantad at hahatulan ng ating Panginoong Diyos. Hayaan natin na siya ang maglantad ng mga bagay na iyon. Siya ang maglantad ng mga katibayan na hindi natin kayang i-access ngayon. Hayaan natin na siya ang maglantad ng nilalaman ng puso ng bawat isa sa panahon ng paghukom. All we have to do is to wait for that time, wherever that time is. Kung kailan man dumating ang panahon na iyon. Hindi man natin alam kung kailan mismo,
Pero alam natin na ito ay mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon. That is when the final judgment will occur in the second coming of our Lord Jesus Christ, na kung saan is in that judgment ay Kanya ring huhustuhin na ang kaligtasan ng bawat tunay na mananampalataya, at kung saan ay huhustuhin ang pagiging bagong langit at bagong daigdig nitong nilikha niya na Kanya ring tinubos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. At ang sabi ni Apostol Pablo sa huling pangungusap ng ating teksto, sa panahong iyon, bawat isa'y bibigyan niyang Diyos ng angkop na parangal. Alam niyo, kahanga-hanga ang puso ni Apostol Pablo na kinikilos ng banal na Espiritu sa mga talata na ito. Para siya ay makatanggap ng mga hindi makatarong paghatol mula sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya during this time. Hindi nakakapagtaka na ito ang kanyang naging huling pangungusap. Kalimitan sa mga ganoon o nakakaranas ng mga unjust judgment o mga accusations, maging sa kanilang mga, sabihin natin kamag-anak, mas masakit yun pag ganoon. O sa iglesia, sa kanilang mga kapatid mismo sa pananampalataya. Pag mas masakit ang isang karanasan, mas matindi ang galit na naidudulot nito. At kung si Apostol Pablo ay hindi niya dinisregard, sa halip kanya talagang pinagfokusan, nilulod niya ang kanyang sarili sa mga binabanggit laban sa kanya na hindi naman totoo, maaaring siya'y humantong sa ganoong galit. Pero dito natin makikita na si Apostol Pablo, sa halip na galit ang manaig sa kanya, ay mapagbiyaya pa rin pagmamahal para sa kanyang mga kapatid. Alam nyo, hindi tayo magtataka kung ang sinabi dito ni Pablo sa panahong iyon, bawat isa'y parurusahan ng Diyos sa kanyang paghatol. Pero dahil alam niya mga kapatid pa rin niyang totoo, sa kabila ng nararanasan niya mula sa kanila, ang kanyang kausap, anong sabi niya? Bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Why? Dahil ang judgment for every believer is a judgment of reward, not punishment. Punishment is only reserved for those who are outside of Christ. Si Apostol Pablo patuloy pa rin niyang kinikilala na ang mga taong ito, sa kabila ng nararanasan niya mula sa kanila, ay mga kapatid niya. At sinasabi ito ni Pablo not to threaten them with judgment, because there is no condemnation to those who are in Christ, but to warn them. Ayaw nyo bang magkaroon ng hustong mga gantimpala mula sa Diyos nang dahil sa ginagawa nyo yan? Kasi ano ko kompromiso dito ay ang gantimpala sa kanila ng Panginoon. Which, hindi naman talaga mahalaga yung gantimpalang iyon, but there will come a time na whatever rewards that we shall be receiving from Jesus Christ because of how we lived our life, how we served Him dito sa mundong ito, we will be showering those at the feet of Christ when the time comes. Hindi ba napakasarap sa pakiramdam na sa panahong tayo ay kaharap na ng ating Panginoon, na mabigyan natin siya ng napakarami, kahit alam nating hindi matatawaran noon ang mga nabigay sa atin ayon sa biyaya ng Panginoong Yesus. The showering of the reward at the feet of Christ. At yun yung sinasabi ni Pablo dito. Do not compromise your reward in what you're doing. Bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Dahil nais niya, not the condemnation of his fellow brethren in Christ, despite what he's experiencing from them, but so that they would have as much reward as they could have for doing things right, for doing things in accordance to the Word of God, for doing things in accordance to the will of God. Hence, yung verse 6 na nabanggit ko kanina, ipinapahayag namin ng mga bagay na ito upang kami ni Apollos ay magpaalala sa inyo na huwag kayong lalampas sa kung ano man ang nasusulat. Sa mga panahong tayo ay may mga ginagawang mga bagay na kung saan ay lumalampas sa nasusulat, hindi ayon sa kalooban at kasulatan ng Diyos, bilang mananampalataya, it compromises our reward in heaven. Hindi ni malaking aral para sa atin na sa mga panahong tayo makaranas ng ganito, wag naman sana,
Pero pag dumating ang mga panahong iyon, mahalin pa rin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Paglingkuran pa rin natin, pagsikapang paglingkuran, hindi lang basta na mapaglingkuran, pero may katapatan pa rin, may malasakit pa din, may pagmamahal pa din. Sapagkat babalik tayo dun sa sinabi ni Pablo, ano man ang karanasan ng isang katiwala, sila ay dapat pa ring matagpo ang tapat sa kanyang Panginoon. Malaki bang hamon yun? Napakalaki. Napakahirap. Isa yun sa mga bagay na kung saan ay talagang hahamon sa ating buhay pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon kung ito may maranasan natin sa ating buhay, kung kailanman ito dumating. Pero sana ito'y magsilbing paalala para sa ating lahat. Sa mga panahong darating na ganoon, tandaan natin ang Panginoon ang humahatol. Regardless of what other people would say, the Lord knows what's really going on. So we should be moving forward. We should keep moving forward. We should keep loving and serving even those who oppose us unjustly. At may panahon ng paghatol ng Panginoon. Hindi man ngayon, pero ito'y tiyak na darating sa muling pagparito ng ating Panginoon. At isa pa sabi sa 1 Peter 4:17, sa oras na dumating ang oras ng paghatol, sabi in the ESV translation, for it is time for judgment to begin at the household of God. Sa oras na maghatol ng Panginoon, hindi ito mag-uumpisa sa mga matatagpuang hindi mananampalataya ni Kristo in the final judgment. It will start in the church. Every believer will be the first ones to be judged by Christ Himself. Sa oras na dumating ang pinal na paghuhukom. Kaya nga maging aral sa atin ito mga kapatid. Sapagkat isa sa mga pinagmumulan ng sigalot sa iglesia ay mga ganitong bagay. Napaka-common ito kung ating titingnang mabuti. Minsan nagkakaroon tayo ng ating mga sarili at mga pribadong pag-uusap na kung saan ang atin lamang pinangahawakan ay mga pagdududa at espekulasyon. Nag-a-arrive tayo sa mga konklusyon nang hindi naman dapat dahil wala tayong matibay at pisikal na objektibong katibayan. At sa tuwing tayo tutoksohin ng Diablo to pit us against each other, alam nyo kasama yun sa mga ginagawa ng Diablo. To pit us against each other. Tayo-tayo ang pag-awayin. Kasi hindi magandang testimonya o patotoo, lalo na sa mga hindi mananampalataya, na makita ang mga magkakapatid sa pananampalataya na dapat ay mahalang-mahalan na nag-aaway-away. Alam nyo, eventually, sasabihin nga ni Pablo, dahil may mga nag-aaway-away na mananampalataya at napakabigat ang pinag-aawayan nila, sila ay naghahablahan na laban sa isa't isa at wala naman nawang humantong na ganoon pang mga iglesia sa panahon ngayon. At hindi natin dapat hinihahabla, hindi tayo dapat dumarating na ihahabla kita kahit ikaw ay kapatid ko sa pananampalataya. Pero these things could be prevented if we will be looking at the principles na ibinibigay sa atin ni Pablo sa ating mga talata ngayon. Lagi nating tatandaan na siya na ipinako sa krus at namatay para sa atin. Siya na muling nabuhay para sa atin at siya na ating katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Siya rin ang dakilang hukom na may alam ng lahat ng bagay. At sa pagdating ng panahon na siya ay maghahatol, hayaan natin at ilaan natin sa Kanya yung mga bagay na para lamang sa Kanya. Siya ang nakakaalam. Siya ang may perpektong paghatol. And until then, we shall wait on the Lord. Pero dahil nito, bago ko tapusin ang ating pangangaral ngayon, isa ring dapat nating tandaan, ang ating mga budhi, kasi baka isipin natin na si Pablo kasi yung pinag-uusapan, alam nating naging malinis, hindi man perfect, pero naging malinis ang kanyang budhi at hangarin nung siya ay naglilingkod. Makikita din natin kung paano pinagpala ng Panginoong kanyang ministeryo, napakadaming mga iglesia ang naitanim ng dahil sa pagpapagal ng ating apostol na ito.
Pero hindi tayo exempted na magkaroon ng mga maling motibo at hangarin sa bawat bagay na ginagawa natin. Lalo na yung mga bagay na sa paningin ng tao ay magandang tingnan at mabuti. Sana maging paalala rin ng mga talata na ito na ang dapat malugod sa lahat ng nangyayari, walang iba kundi ang Panginoon na humahatol at tumitingin sa ating puso. Na sa bawat nating paglilingkod, nasa opisina man tayo o wala, ito man ay maliit na bagay o hindi, ang ating layunin ay malugod ang Diyos, ang ating Panginoon. Na tayo nagtitiwala sa Kanyang pagbibigay kapasidad sa ating paglilingkod sa Kanya at wala nang iba. Na hindi tayo naglilingkod to showcase what we can do, kasi lahat ng bagay that we can do are only by the grace of God. At sa mga panahong tayo natutokso na mabaluktot ang ating mga motibo, tayo ay lumapit sa Panginoon na bagamat nakakakita ng ating puso at hahatulan tayo, ngunit siya rin nagbibigay sa atin ng kapasidad upang ang ating mga nagiging crooked na motibo ay maihanay at maituwid. Upang maibalik sa Kanya. Upang ang maging layunin natin sa ating bawat paglilingkod is yung chief end natin, ang luwalhati ng Diyos at ang ikagalaksiya magpakailanman. Mahalaga ang mga bagay na ito para sa ikatitibay ng iglesia, sa ikalalago ng bawat individual sa kabanalan, at para lahat-lahat tayo ay magsama-sama na magbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. It is also a testament sa ganitong klaseng mga gawain, pagsusuri ng sarili constantly upang ang ating mga motibo ay ating makita kung ito ba ay tamang motibo sa ating gagawing paglilingkod o pagsisilbi. Ipinapakita nito na talagang ang ating ultimate treasure and pleasure is the Lord Jesus Christ, because it pleases Him the most. During those times, during those moments. So sana ang mga bagay na ito na ating tinalakay ngayon ay maging aral, pag-iingat at babala sa atin. Tatapusin ko na talaga, I would like to address one thing. Titingnan ko ulit yung huli na pangungusap to address those who are in need of salvation. Sinabi rito ni Pablo sa panahong iyon, at yun ay sa muling pagbabalik ni Kristo sa Kanyang paghatol, bawat isa, gusto kong linawin yung bawat isa dito. Ang bawat isang tinutukoy dito ay mga mananampalataya. Dahil ang kausap ni Pablo ay mga tunay na mananampalataya, bagamat nagkakamali sila nung panahong iyon. Bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Kaya ko gustong linawin niyon, dahil ang mga taong hindi kabilang sa bawat isa na nakalagay dito, sa panahong iyon, ay bibigyan ng Diyos ng angkop na kaparusahan. At nais ko kayong himukin na tingnan ninyo ang kabanalan ng ating Panginoon, na nangako na darating ang paghatol, hindi pa man niya isagawa ngayon. At sa oras na dumating ang panahon na hatulan tayo ng Diyos at ikaw ay matagpo ang nasa labas ng ating Panginoong Hesukristo at hindi nadadamitan ng Kanyang katwiran, kulang ang bawat salitang nag-i-exist ngayon upang ilarawan ang kagimbal-gimbal na iyong sasapitin mula sa kamay ng Diyos. Ang pagkakahiwalay mo sa Kanyang biyaya, ang walang kapahingahan mong pagdurusa sa apoy ng impyerno, at ang kawalan na ng awa ng Diyos sa panahong iyon dahil binigyan ka na ng lahat ng pagkakataon ngayon upang magsisi ng iyong kasalanan at sumampalataya sa iyong Panginoon, knowing na hindi rin natin hawak ang panahon natin dito sa daigdig. Ang ating Panginoon na nag-decide kung kailan tayo ay sisilang, hanggang saan ang mararating nating teritoryo, at kung kailan tayo babawian ng buhay na Kanyang ibinigay. Tingnan mo ang iyong sarili para sa mga hindi pa sumasampalataya sa salamin ng kabanalan ng Diyos, at tingnan mo kung gaano ka kamiserable sa iyong kalagayan, na walang kabutihan na iyong magagawa sa iyong sarili, ang kahit anuman na ang may kakayahang bumura sa iyong mga pagkakasala at pagkakautang sa Diyos. At iyak siyang maghahatol, at dahil siya makatarungang Diyos at banal na Diyos, hindi niya palalampasin ang bawat mo na pagkakamali. Angkop na parangal sa mga mananampalatayang angkop na kaparusahan para sa mga hindi sumasampalataya.
Kaya ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus na namuhay sa ilalim ng kautusan ng walang bahid sa kanyang naging pagkakatawang tao. Siya ay namatay upang maging kabayaran ng ating bawat na pagkakasala. At siya'y muling nabuhay upang pagtagumpayan ang laban para sa atin sa kasalanan at kamatayan. Kung ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan at sasampalataya sa Kanya, ikaw ay magkakaroon ng kapatawaran. Ikaw hindi maaalis sa kamay ng Diyos at sa Kanyang pakikisama. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. At ang nagpapatami sa buhay na walang hanggan na ito ay magiging walang hanggan ng iyong pakikisama sa ating Panginoon na lumikha sa iyo at nag-aanyayang maligtas sa pamamagitan niya o maligtas ka sa pamamagitan niya. Na sa halip na paghatol sa panahong iyong darating ang iyong maranasan, para sa mga na kay Kristo Jesus, wala nang muli pang paghatol para sa mga nasa Kanya. Sana ikaw ay kilusin ng banal na Espiritu. Kung may kausap man ako sa inyo na nangangailangan pa ng kaligtasan, at ikaw ay humantong sa tamang pagtugon ng pagsisisi ng iyong kasalanan at pagsampalataya sa ating Haring Pastol, ang ating Panginoong Hesukristo. Sana ito para sa ating lahat ay magdala sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. So, tayo po ay aawit ng ating huling awitin bilang pong pagtugon natin sa naging pangangaral ng salita ng ating Panginoon. So, tayo po munang manalangin sa ating Panginoong Diyos. So let's pray. Aming dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga paalalang ito ng iyong salita sa amin. Papasalamat po kami, Panginoon, sa pag-iingat mo sa iglesia na ito na hindi humantong sa pagkakabahabahagi. Panginoon, tulungan po kami na mapanatili ang pagkakaisa, ang pagmamahalan. Iiwas kami sa kahit anong mga bagay na maaaring magmitsa ng mga pagkakabahabahagi at pagkakasunduan. At sa mga panahon na magkakaroon kami ng misunderstandings, Panginoon, tulungan niyo po kami na ito'y mapag-usapan ng tama. Ang maging layunin namin ay mapanatili ang pagkakaisa at ang pagmamahalan na naaayon sa biyaya ng aming Panginoong Hesus. Amin din po ipinapanalangin o aming Panginoong Diyos sa mga naririto at maaaring maabot ng mensaheng na ipangaral lamang na lubos na nangangailangan ng iyong pagliligtas. Some of them are family members, friends. Some of them are strangers. Pero sino man po maabot ng mensaheng ito, sana sila po, Panginoon, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu ay matauhan. Tunay na magsisi ng kanilang kasalanan na magtiwala lamang sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang kaligtasan. Upang sa panahong iyon na darating ng paghuhukom, kasama ng mga mananampalataya, ang kanilang matanggapi angkop na parangal mula sa Diyos at hindi angkop na kaparusahan mula sa Kanya. Nawa, Panginoon, marami pang kaluluwang maligtas at para po sa iyong mga minamahal na tupa, o aming Panginoong Diyos, sana kami patuloy na lumago sa kabanalan at pagiging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Cleanse us of all our idols. Help us, Lord, to always treat you, our God, as our ultimate treasure and pleasure. Marami pong salamat, o aming Panginoong Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ng aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So lahat po ay magsitayo, tayo po. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.